Mga ka-agri, narito na ang mga istoryang dapat niyong abangan sa ating episode ngayong araw. Isa sa binibigyang prioridad ng Department of Agriculture ay ang konstruksyon at pagsasaayos ng mga irrigation systems upang matugunan ang mga pangangailangang patubig ng ating magpapalay. At binisita nga natin ang isang small-scale irrigation project sa Barangay Inak dito sa bayan ng Magpet. Sa ating Agri-Asenso, ilalahad namin sa inyo kung papaano nga ba nakatutulong ang mga barangay food terminal sa ating mga maliliit na magsasaka at mangingisda lalong-lalo na sa pagbebenta ng kani-kanilang mga produkto. At mga ka-agri, katulad ng sinabi namin sa inyo in our last episode, binisita ng ating team ang ipinagawang Level 2 Potable Water System Project sa Barangay Lampitak, Tampakan na pinagkukunan ng malinis na inuming tubig ng daan-daang residente sa lugar. Tunghayan ang kwento namin tungkol dyan sa ating special report. Hitik na naman ng mga makabuluhang kwentong pang-agrikultura ang ating Sabado. Kaya, sabay-sabay na natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Sok Sargent. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Sok Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Sok Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Sok Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Sok Sargent, Agri Tayo Sok Sargent, Agri Tayo Sok Sargent, Agri Tayo Sok Sargent. Isang magandang buhay po sa ating lahat mga ka-agri, para naman po sa ating mga ka-agring Cebuano, maayong adlaw sa inyong tanan. And para naman sa ating mga ka-agring Ilonggo, mayad nga aga sa inyong tanan. And of course, mapita sa ating mga ka-agring Maguindanaon. Christian, kung sa ating past episodes ay ating tilalakay ang tungkol sa production support services ng DA12 para sa ating mga magsasaka, gaya na lamang ng pamamahagi ng mga binhi ng palay, mais, livestock at planting materials. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang marketing support services. Yes, Marie, and isa na dyan, ang BFT o ang Barangay Food Terminal na isa sa mga inisyatibo ng Department of Agriculture upang magkaroon ng market outlet ang ating mga magsasaka sa kanilang mga produkto. Yes, kaya nandito tayo ngayon sa Barangay Pangauan, Magpet, North Cotabato na isa sa mga matagumpay na BFT dito sa Region 12. Mga ka-agri, ito po ay isa sa mga naging national finalist ng Gawad Saka Search noong 2013. And mula rito sa Barangay Pangauan, Magpet, ay tutungo tayo sa Barangay Inak kung saan meron tayong ipinagawang Small Scale Irrigation Project o SSIP. Yan po ay nagkakahalaga ng 5.5 million pesos at mamaya po ay makakapanayam natin si Barangay Captain Primitivo Descalzota. Kaya ano pang hihintay natin? Atin ang simula ng ating isang oras sa programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, katuwang ang Regional Agricultural and Fisheries Council 12 led by Chairman Junicio Bautista. Atin na pong tunghayan ang mga naglalakihang balitang agrikultura ngayong linggo. Mula po rito sa Cradle of Nature's Bounty, Magpet, narito na ang ating Agri-Balitan. Sa ulo ng ating mga nangungunang balitang agrikultura, South Cotabato Governor Daisy Avanci Fuentes kinilala ang Department of Agriculture dahil sa bilyon-bilyong halaga ng proyektong inihandog sa lalawigan.
Mga grupo ng mga magsasaka na benepisyaryo ng mga makinaryang pansakahan mula sa Agri-Pinoy Rice Program sumailalim sa isang operations at maintenance training. Mas maraming magsasaka at kababaihan sinanay ng Agri-Pinoy Livestock Program tungkol sa pagpoproseso ng karne. At Pilipinas, pinarangalan bilang natatanging bansa na nagpapatupad ng organikong pagsasaka ng Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative sa Vietnam. At para sa mga detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nilma Limba Ambuludo. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Kinilala ni Governor Daisy Avance Fuentes sa kanyang State of the Province Address 2015 ang mga malalaking proyektong ipinamahagi at ipinatutupad ng Department of Agriculture 12 sa lalawigan ng South Cotabato. Kabilang narito ang mga farm-to-market roads at enterprise projects handog ng Philippine Rural Development Project. Para sa dagdag na detalye, maki-agribalita kay Lito Mariano Salvo. Binigyang diin ni South Cotabato Governor Daisy Avance Fuentes sa kanyang State of the Province Address 2015 na napakaraming proyektong pang-agrikultura ang nakuha ng mga magsasaka at mangingisda ng lalawigan mula sa Department of Agriculture. Isinagawa ang SOPA 2015 sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center sa Coronadal City noong August 24 na dinagsa ng libo-libong South Cotabateños. Ayon sa gobernadora, milyon-milyong pisong halaga ng mga proyekto ang tinanggap ng kanyang probinsya mula sa DA tulad na lamang ng mga makinaryang pansakahan, post-harvest facilities at production support assistance. 35 farm machineries and 48 drying facilities worth 50.5 million, diversion dam worth 1.2 million, and more diversion dams ang inaantay natin ngayon which will benefit another 215 hectares. We received 10 units STW engines and pumps, and which we gave to Tangtangan, Turalan, Banga, and the ongoing sweep project in Tangtangan is worth 12.8 million and is expected to serve 130 hectares. Ang mga proyektong ito ay nagbunga ng papataas na rice self-sufficiency level sa buong South Cotabato na umaabot sa 237%. Palay production increased by 8.9% compared to 2013 and at 403,096 metric tons or 454 metric tons per hectare. In June of 2015, our production yield is already at 4.2 metric tons per hectare while corn is 3.54 metric tons per hectare. Di ba napaka-blessed natin? Despite this, tumataas yung ating staple production. Maliban dito, ipinahayag din ng opisyal na libo-libong high-value planting materials ang naipamahagi sa mga high-value crops farmers sa iba't ibang bayan sa probinsya. Right now, high-value fruits that are only dreamed of eating 2 years ago are everywhere. Yet we continue to distribute 43,683 hills of assorted fruit tree seedlings. From DA, we availed of 7,680 bags of seeds, 7,680 bags of fertilizers, which can cover 7,680 hectares. Sa paghahayupan naman, hinamon nito mga cattle at carabao raisers na pagtuunan ng pansin ang pagpaparami ng populasyon ng baka at kalabaw dahil bumababa na ang bilang nito. Our livestock, we continue our training, our improvement of the breed through sustained artificial insemination, and introduction of hybrid livestock, as we dispersed 8,132 heads at wala tayong disease outbreak na monitor. Ang hinihingi lang ho namin, doon ho sa na-artificially inseminate na mga may-ari ng baka, kalabaw ba yan, o kabayo, ibenta nyo ho sa amin para wag nyo namang ihawin kasi sayang, hindi na-improve. May pera ho kaming lamsam, hindi pa ho nababawasan kasi hindi nyo binibenta sa amin. Ibenta nyo sa amin para mapamigay naman namin sa iba pa nating mga kasamahan.
Sa huli, pinagmalaki ng opisyal ang pagiging numero 1 ng South Cotabato sa Enterprise Development Component ng Philippine Rural Development Project o PRDP para sa 39 na milyong pisong halaga ng Cassava Enterprise. They said our proposal is world-class. I'm hoping our implementation will also be world-class. Mayor Hani Lumayag, nasa iyo ang sentro nito. Ipinabot naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang pasasalamat sa lalawigan ng South Cotabato sa pagiging proactive nito sa pagsusulong sa karapatan at pag-unlad ng mga magsasaka at mangingisda. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxergen, ako si Lito Mariano Salvo. Samantala, sumailalim sa aktwal na pagsasanay ang mga grupo ng mga magsasaka na nakatanggap ng mga makinaryang pansakahan gaya ng Rice Combine Harvester mula sa Agri-Pinoy Rice Program upang mabigyan ng kaalaman ng mga ito kung papaano ang wastong pamamaraan sa paggamit ng mga ito. Maki-Agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Nakiisa ang abot sa 130 mga magsasaka mula sa iba't ibang farmer groups sa Soxargen sa magkahiwalay na training on the operations and maintenance of farm machines sa Tupi Research and Experiment Station Tupi at Barangay General Paulino Santos, Coronadal City. Ang 2 araw na pagsasanay na nagsimula noong ika-27 ng Agosto sa Tupi at nagtapos noong ika-28 ng Agosto sa Coronadal City ay naglalayong mabigyan ng kaalaman ang mga farmer group recipient ng mga makinaryang pansakahan galing sa DA bilang bahagi ng farm mechanization program nito. Ito ay pinangasiwaan ng Agri-Pinoy Rice Program ng DA12 na pinangungunahan ng focal person ng naturang programa na si Mr. Ray Embajador. Sa unang araw, ang mga partisipante ay ang mga recipients ng mga rice thresher, power tiller at hand tractor, ang sinanay kung saan tinuruan sila tungkol sa tamang paggamit ng mga naturang pasilidad, lalo na sa troubleshooting. Habang sa naging demo naman sa Barangay General Paulino Santos, Coronadal City, nakibahagi ang mga supplier gaya na lamang ng Fortune Tract Agro Sales Incorporated, Supertrade Enterprises at Agri-Component Corporation. Sa aktual na demonstrasyon sa isang palayan sa naturang lugar, sinubok ang kakayahan ng Combine Harvester, Mini Combine Harvester at Rice Reaper. Ipinakita rin ng mga supplier ang tamang pagmaneho at paggamit ng mga makinaryang pansakahan sa mga partisipante. Inihayag ni Embajador na ginagawa ng ahensya ang naturang pagsasanay sa mga magsasaka upang matiyak na magiging epektibo ang mga proyektong ito pagdating sa kanilang mga sakahan at upang mabigyan din ng mahalagang impormasyon na ang mga magsasaka sa paggamit ng mga ito. Sa mga huling bahagi ng pagsasanay, nagkaroon naman ng open forum sa pagitan ng mga supplier at ng mga magsasaka. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Carl Ulysses Aguilion. Mas maraming kababaihan at mga magsasaka na maaaring magsimula ng maliit na negosyo matapos silang turuan ng mga kawani ng Agri-Pinoy Livestock Program tungkol sa meat processing. Ating tikman ang kanilang mga nilutong putahe sa Agribalita ni Ibrahim Baundi. Matagumpay na naisagawa ng Agri-Pinoy Livestock Program ng DA12 ang kanilang enhancement training on meat processing na ginanap sa Coronadal City noong August 26 hanggang 28. Ito ay nilahukan ng mahigit 20 mga meat processors mula sa mga samahan ng Rural Improvement Clubs o RIC, farmer cooperatives at iba pang grupo ng mga kababaihan at kalalakiang magsasaka ng lalawigan ng South Cotabato. Aktual na tinuruan ang mga partisipante sa pagproseso, maging ang pagluluto ng beef tapa, chicken tocino, chicken embutido, chicken nuggets na masarap at magandang pagkakakitaan ng mga meat processors. Isa sa lecturer at facilitator ay si Mr. Roderick Perez na kung saan may ibinahagi nito ang kanyang kaalaman sa meat processing sa pamamagitan ng hands-on training sa mga nabanggit na produkto. Itinuro naman ni Mr. Andy Angon ng Agribusiness and Marketing Assistance Division sa mga partisipante ang marketing strategies ng mga meat processed products na maging kapakipakinabang na negosyo ng mga meat processors sa Soxargen. Dahil dito tinatayang daang-daang mga kababaihan at mga magsasaka na ang sumailalim sa pagsasanay na patuloy na hinihimok ng DA12 na gamitin ang kanilang natutunang kasanayan sa pamamagitan ng pagpapatayo ng isang maliit na negosyo. Ang Agri-Pinoy Livestock Program na pinamumunuan ni Dr. John Pascual ay kabilang sa 4 na banner program ng DA na masusing tinututukan ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan upang mas mapalago pa ang livestock at poultry sa rehiyon. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen, ako po si Yusuf Baundi. At sumainyo ang unang bahagi ng ating Agri Balitaan. Susunod.
Pilipinas pinarangalan bilang natatanging bansa na nagpapatupad ng organikong sistema ng pagsasaka sa Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative sa Hanoi, Vietnam. Implementasyon ng mga proyekto sa ilalim ng Organic Agriculture Program pinaiigting sa Rion 12. At Cacao Farmers Federation of Soc-Sargen may mga bago nang napiling opisyal. Tutukan ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Agri Tayo Soc-Sargen. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, nakapili na ng mga bagong opisyal ang Cacao Farmers Federation of Soc-Sargen na siyang tututok sa pagpapayabong ng cacao industry sa rehiyon. Sino-sino kaya ang mga nahalal na mga pinuno? Alamin sa agri-balita ni Edgar Alan Pasaol. Inaasahang magkakaroon na ng boses at mas maisusulong na ang mga magagandang hakbang para sa pagpapalago ng industriya ng kakao sa Rehiyon 12 matapos maihalal ang mga bagong opisyales ng Samahan ng mga Cacao Growers sa rehiyon. Sa isang pagpupulong na isinagawa sa Coronadal City noong August 25, napiling Pangulo ng Cacao Farmers Federation of Soc-Sargen si Engineer Mario Flores ng Kidapawan City, na ihalal bilang Vice President si Love Geldo Caballero, Secretary si Vilma Roldan, Treasurer si Esperanza Navos, Auditor si Engineer Jaime Abaw, Public Information Officers si Michael Milan at Alfredo Liansing bilang Marketing Manager. Nagkaroon din ng mga pinuno sa iba't ibang komite. Ayon kay Department of Agriculture 12, Agribusiness and Marketing Assistance Division Officer in Charge, Danilo Centillas, manunumpa ang mga bagong halal na mga opisyalis sa susunod na pagpupulong upang ganap na nilang magampanan at maisakatuparan ang mga plano at adhikain para sa ikauunlad ng industriya. Ipinahayag ni Centillas na ang kakao ay kabilang sa high-value crops na patuloy na ipinopromote ng DA na may mataas na demand sa local at international markets para gawing tsokolate at iba pang produkto. Upang mas maisulong pa ang kakao industry sa rehiyon, sinabi ni Centillas na regular na nagpupulong ang mga stakeholders nito mula sa 4 na lalawigan ng rehiyon para planuhing maigi ang mga hakbang na siguradong magpapalakas sa nasabing sektor. Nitong nakaraang buwan lamang, isang Regional Cacao Investment at Market Forum ang pinangunahan ng DA Amad sa General Santos City na pinaunlakan ng 40 cacao growers na isa sa mga pamamaraan ng tanggapan upang ilahad sa mga ito ang napakalaking market opportunities para sa kanilang produkto. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc-Sargen, ako si Edgar Alan Pasaol. Samantala, nagpulong ang mga miyembro ng Regional Technical Working Group sa Coronadal City upang planuhin ang mga hakbang at aktibidad kaugnay ng pagsasagawa ng Good Agricultural Practices o GAP certifications sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Maki-agribalita kay Nelly Escote Ilanan. Magkatuwang na pinangasiwaan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA12 at ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o BAFS ang training workshop hinggil sa Good Agricultural Practices na ginanap sa Coronadal City noong August 25 hanggang 27. Ito ay nilahukan ng mga crops o commodity stakeholders, farmers at nursery operators at iba pang mga kinatawan mula sa DA12 office.
Ayon kay Andy Ango na kumatawan kay Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na siya ring tumalakay sa mga panibagong updates tungkol sa DA Good Agricultural Practices o GAP program, mahalaga na sumailalim sa mga pagsasanay ang mga miyembro ng Regional Technical Working Group upang maunawaan nila ng lubos ang kabuuang proseso. Ilan sa mga ito ay ang mga legal frameworks, standards development, technical services, capability building, at maging ang kahalagahan ng information dissemination activities. Naging paksa rin ang DA GAP Certification Initiatives on Regional Good Agricultural Practices Team, Philippine National Standards for Fruits, Vegetables, Rice at iba pang mahalagang topiko. Paliwanag pa ni Ango na layunin din ng training workshop na mas patatagin pa ang RGT team para sa pagsasagawa ng farm certification. Isa rin ito anyang strategiya na maiangat ang farmers' competitiveness at ang kanilang mga produkto, lalo pa na ipinapatupad na sa ngayon ang ASEAN Economic Integration na kung saan malaya nang makakapasok sa bansa at dito sa ating rehiyon ang mga produkto mula sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya nang walang taripa. Ayon kay BAP's focal person Andy Ango, nararapat na sama-sama nating isulong ang DA Good Agricultural Practice upang mapigilan din ang pagtaas ng level ng dosage ng paggamit ng mga chemical na walang residue. Ang hakbang na ito ay kasabay ng pagsusulong din ng organikong pagsasaka, pangingisda, paghahayupan at pagpapatupad ng halal industry dahil ito ay ilan lamang sa mga panlaban ng bansa sa ASEAN Regional Economic Integration. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Nelly Escote Ilanan. Sa iba pang balita, para magkaroon ng regular updating at upang masundan ng tanggapan ang kanilang mga aktibidad, isinagawa ng DA12 ang quarterly meeting kasama ang mga local farmer technicians sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Maki-agribalita kay Chat Muñez. Pinulong kamakailan ng Department of Agriculture ang Local Farmer Technicians or LFT sa buong Rion 12. Ito ay may kahiwalay na ginanap sa probinsya ng Sultan Kudarat, North Cotabato, South Cotabato at Sarangani. Tinalakay sa naturang pagpupulong ang may kaugnayan sa kanilang mga aktibidad na isinasagawa sa kanilang mga barangays na nasasakupan at pagpapatupad nito lalong-lalo na sa pagsasubmit ng mga reports. Sa proseso ng monitoring ng pagkasunduan ng mga LFTs, local government units at ng DARFO na dapat magkaroon ng weekly reportings ang mga LFTs lalong-lalo na kung may occurrence ng pests and diseases at iba pang mga kalamidad sa kanilang lugar upang kaagad itong maaksyonan at mabigyan ng lunas. Maliban dito, kinakailangan din nilang mag-submit ng kanilang quarterly reports. Samantala, inipresenta naman ni Regional IPM Coordinator Lo Divina Dumaya ang pag-establish ng Participatory Technology Development or PTD na pangungunahan ng LFTs. Mayroong target na 62 sites ang Rion 12 at ito ay naipamahagi na sa 4 na probinsya. Sa PTD na 1 hektarya, nakashowcase ang 4 na pag-aaral tulad ng Sustainable Rice Intensification, Alternate Wet and Dry, Organic Study, Simulation Study at Farmers Practice. Sa naturang study, mabibigyan ng biocon agents tulad ng trichogramma at metarhizium ang mga local farmer technicians. Maliban dito, bibigyan din ang cooperator ng 1 sakong binhi, 1 sako ng urea fertilizer, 2 sakong complete fertilizer at 5 sakong organic fertilizer. At dito hinihikayat ang mga LFTs na magtanim din ng mga gulay sa mga dike at root crops bilang mitigation sa climate change. Samantala, pinaliwanag naman ni Zoraida Bangon, ang Techno-Demo Coordinator, ang may kaugnayan sa Save and Grow activity. Layunin ng Save and Grow na matulungan ma-improve ang farming system ng mga magsasaka at magkaroon ng additional livelihood. Ang naturang programa ay naisakatuparan sa tulong ng mga APCOs na mula sa Sultan Kudarat na pinangungunahan ni Madaya Dumara, Deputy APCO ng North Cotabato Ding Sultan, Ronnie Moico ng Sarangani at sa tulong na rin ng mga Municipal Local Government Units, Provincial Agriculturists at ni RCPC Chief Antonino Carino. Para sa Agri Tayo Soxargen, Chat Muñez, nag-uulat. At para sa ating national news, binigyang parangal ng Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative o AFASI ang Pilipinas dahil sa mga namumukod-tanging nitong accomplishments pagdating sa pagpapalawak at implementasyon ng mga proyektong may kinalaman sa organic agriculture. Narito ang report.
Tinanggap ng Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture ang naturang parangal bilang Outstanding Country sa ginanap na FASI Program Workshop on Basic Agriculture noong August 18 hanggang 22 sa Hanoi, Vietnam. Ang nasabing program workshop ay dinaluhan ni BSWM Assistant Director Sonia Salguero na inorganisa ng mga bansang kaanib ng Asian Network for Sustainable Farming Technology o ANSOF na naglalayong makalikha ng high-impact results mula sa iba't ibang agriculture programs na ipinatutupad sa bawat bansa. Ayon sa DABSWM, ang nasabing aktibidad ay isang magandang venue upang maibahagi ng tanggapan ang mga inisyatibo nito pagdating sa larangan ng organiko o likas kayang pagsasaka. Sinabi ni BSWM Executive Director at ANSOF Philippines Head Dr. Silvina Tejada na ang naturang pagkilala ay patunay lamang na nagbubunga na ang mga ipinunlang idea, teknolohiya at kasanayan ng mga kawani ng DABSWM upang gawing competitive ang bansa sa buong Asia. At yan ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Huwag bibitiw dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate, but the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD.
We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users. And we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. Alam ba niyo na ang Barangay Food Terminal ay isang food depot na kung saan binabagsak ng ating mga magsasaka at mangingisda ang kanilang mga produkto? Dito mabibili ang iba't ibang sariwa, malinis at abot kaya ng mga produkto tulad ng gulay at prutas. Iba't ibang proyekto mula sa Department of Agriculture ang nakuha ng mga magsasaka sa Barangay Pangawan. Iyan ang ibinahagi ni Barangay Captain Calixto Huntilla. Sa pagkakaalam ko, yung distribution of planting materials na binigay sa amin, marami. Mayroon din tayong distribution of cacao, rubber, banana, mayroon din mga sigling ng mga gulay. Makatutulong talaga sa aming mga farmers dahil wala silang kapital na magagamit sa pagbili ng mga planting materials. Kaya mahalaga sa kanila ang planting materials. Bukod sa mga ito, nagpapasalamat ng lubos ang Barangay Council ng Pangawan sa pagtatayo ng DA ng isang barangay food terminal na malaki ang ginagampan ng papel para sa mga magsasaka at mangingisda. Ang BFT ay nagsisilbing bagsakan ng iba't ibang produkto ng mga magsasaka tulad na lamang ng bigas, isda, karne, gulay at prutas at napakarami pang iba. Mabibili rito ang iba pang mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya na kung saan mura na at ligtas pa. Ang Barangay Food Terminal, importante talaga sa Barangay Pangawan. Kasi yung mga farmers namin, mayroon din silang mabibintahan ng mga gulay saka iba pa mga produkto ng ating mga farmers. Aminado si Kapitan Huntilla na ang mga tulong mula sa gobyerno, partikular na sa DA, ay malaki ang ambag sa patuloy na pagsusumikap ng kanyang nasasakupan na mapaangat din ang kanilang pamumuhay. Kung kaya hiling ito sa pamahalaan na dagdagan at bumuhos pa ng mga karagdagang interbensyon ang DA, lalo na sa pagsasaayos ng kanilang mga daanan. Sa mga project po, need po talaga sa amin yung mga FMR kasi mayroon din portion sa aming FMR na hindi pa marating ng mga sasakyan. So, need sa amin talaga yung mga FMR. Sa huli, taos-pusong nagpapasalamat din ang ipinaabot ng kapitan sa bawat biyayang ipinagkaloob sa kanyang barangay mula sa DA maging mula sa North Cotabato Provincial Government at Magpet LGU. Magpapasalamat ako sa ating gobyerno ngayon, kay Governor Lala Talino Mendoza, sa ating pong mayor, dahil binigyan nila ang halaga ang FMR namin dito sa Barangay Pangawan. Lalong-lalo sa DA po kasi ang DA nagbigay ng maraming project dito sa Barangay Pangawan. We overlook it. We walk all over it, trample it every day. Yet we need it, like the air we breathe.
It's about time that we talk about soil. And certainly about time that we start protecting it. There can be no life without it. It feeds us, and we are responsible for it. Soil is formed from rocks that are decomposed slowly by the sun, the wind and the rain, by animals and plants. In this way, 10 centimeters of fertile soil are created in 2,000 long years. Only 10 centimeters in 2 millennia. Soil that we deplete in only a few years, gone forever. Forests and plants protect the soil. But every year, 13 million hectares of forest are cut down. Fields are cultivated inadequately. Added to that are monocultures and farming on slopes. After the harvest, fields are left naked and unprotected. All this greatly accelerates erosion. And so, gone with the wind, washed away by water. 24 billion tons of fertile soil were lost in 2011 alone. A loss of 3.4 tons per person worldwide, no matter what age. Erosion costs each person $70 per year, a worldwide cost that amounts to $490 billion, an astronomical amount. Our cities are also growing rapidly. Every year in Europe, an area as large as the city of Berlin is transformed into urban areas. Half of these soils are sealed. This is soil from which nothing can grow. But fertile soil is finite and therefore invaluable. Investors and states have realized this. The race for the soils of the world has already begun. Land grabbing, often with questionable means for questionable purposes. Millions of hectares of land change owner every year. The price? Ruined lives, uprooted families. Usually, these are the poorest of the poor. Often they have no choice. They destroy the forest because they need land to survive. We need healthy and fertile soil, now more than ever. Projections say the available arable land per Earth inhabitant will be reduced by half by 2050. But already today, 1 billion people go to bed hungry night after night. That's 1 billion people too many, and this number will increase every day if we do not distribute soil fairly. If we do not increase yields dramatically on every piece of land, or simply discover a second Earth, but we might not want to rely on that option. Soil and land issues rarely get our attention, or that of our policymakers. We see the full supermarket shelves and believe that things will stay like this forever. We live on credit at the expense of soils, but they are not inexhaustible. We take out money from a bank account into which we never make any deposits. One day this account will be empty, our credit overdrawn, and our soils will be gone. But there is good news. We have long known what we must do in order to preserve soils for our children. Let's remember, soil is a sensitive living being who wants to be taken care of. It is not a factory. Everyone has a right to soil. This right must be safeguarded by the law. And we cannot afford to bury our livelihood under a layer of asphalt. Now it's up to us. We must open our eyes and find ways to apply our knowledge, so we don't end up losing the ground under our feet.
Kung dati-rati tila isang mabigat na pasanin ang kawalan ng mapagkukunan ng malinis na tubig araw-araw, ngayon tinatamasa na ng mga residente sa Barangay Lampitak, Tampakan, South Cotabato ang masagana at ligtas na inuming tubig. Ito ay matapos magpagawa ang Philippine Rural Development Project o PRDP, ang itinuturing na pinakamalaking foreign-assisted project ng Department of Agriculture na potable water system level 2 sa nasabing barangay na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos. Medyo mahirap nung wala pa ito kasi maraming estudyante, maraming nangangailangan ng tubig, tapos medyo may kakulangan. Pero sa ngayon medyo okay naman kasi malaking tulong to para sa amin kasi itong bagong project na to is yung iba pang inom na lang at saka yung iba, yung dating source namin doon sila nagalaba kaya medyo hindi na kami medyo masikip doon sa tapstan namin. Ayon kay Ginoong Ngalod, maliban sa pang-inom, dito na rin sila kumukuha ng ginagamit nila sa pagluluto, paghuhugas ng mga plato, paglalaba at iba pang pang-araw-araw na gawain na kinakailangan ng tubig. Malaking tulong kasi para sa amin to kasi lahat naman ng tao nangingailangan ng tubig kaya ito mas malaking tulong to para sa amin dito. Upang maging sustainable ang proyekto, sinabi ng opisyal na may mga nakadesenyo na silang mga hakbang katulad na lamang ng pantay-pantay na distribusyon ng tubig sa pamamagitan ng scheduling lalo pat nakaamba na naman ang El Nino. Pag time kasi na medyo mainit ang panahon, kulang talaga kami sa tubig. Kaya ang plano ko before siguro baka first week ng September, yun na lang, scheduling na lang talaga kami sa tubig namin. Labis-labis naman ang kasiyahan at pasasalamat ng mga residente ng Barangay Lampitak pagbabahagi ni Ginoong Ngalod dahil sa matapos ang ilang taong paghihintay ay nagkaroon na rin ng katuparan ang kanilang mga pangarap. Para sa akin, 100% na pagpapasalamat kasi malaking tulong to para sa amin lahat. Sa LGU, sa PRDP at sa lalong-lalo na sa aming barangay captain dito sa Barangay Lampitak. Magugunitang noong July 28, opisyal nang na-turn over sa mga benepisyaryo ang naturang proyekto at nangako ang mga ito na pangangalagaan ito, nang sa ganon ay mapakinabangan din ng umuusbong na henerasyon. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Soil is wonderful and it is valuable for each and every one of us. Fertile soil provides us with plant life, vegetables, grains and fibers. Forests supply us with timber and firewood. We benefit from fresh water, food and many other ecosystem services that land provides us with. But productive land is becoming scarce. Overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation, and that makes us vulnerable. Cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground are only some causes of soil degradation. And soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. All this has serious consequences. Just think about food security. While land degradation is becoming worse, we are not at its mercy.
A group of international partners set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. The initiative established a global approach for analyzing the economics of land degradation, the potential costs and benefits that adopting sustainable land management practices bring with them. In Botswana, for example, intensive cattle ranching on private land is very profitable under current economic circumstances, while communal livestock grazing delivers the widest range of ecosystem services and therefore is more beneficial to society in the long run. ELD finds ways to measure the value of those ecosystem services. Based on such scientific analysis, the initiative provides reliable data and application-oriented tools to be used as basis for policymaking and investment decisions. Also in other areas like Central Asia, Peru, Jordan or Mali, ELD considers broader livelihood impacts and ecological implications for the economic analysis, be it with focus on sustainable land management practices, land restoration or soil and water conservation. An international network was established to link science with policy and business. Land also serves as an essential asset for various industries. Degraded land incurs expenses or losses, not only to local people or countries, but also to businesses, from smallholders to large companies. Sustainable land management practices, on the other hand, are an opportunity for the private sector through improved yields, new business opportunities, or by securing current operations. To support businesses in realizing the benefits of sustainable land management, ELD provides a business toolkit. Together with partners, ELD stimulates private sector companies to meet up with other decision makers and key policy makers in order to build capacity on sustainable land and soil management issues. Globally, a frightening 24% of productive land is already degraded. Economic losses due to deforestation and land degradation were estimated to be as high as 3.4 trillion euros. We only have this soil. That's why it is not enough to develop solutions together with policymakers and business leaders. We all need to be aware of the future of soil. We are the decision makers in our realm. That's why the initiative also provides a wide range of capacity building activities, such as trainings of different stakeholder groups and massive open online courses to connect people and build communities. We need to change common practices on how we use our land so that we can still rely on the valuable services it provides us with in the future. ELD made first steps by providing knowledge and building a network of experts from science, policy and business. Be a step ahead and work with us. Soil counts. Preserve it. Mga kaagri, tulad nga po ng aming sinabi kanina, andito tayo ngayon sa Barangay Inak, Magpet, kung saan po makikita ang small-scale irrigation project na nagkakahalaga ng 5.5 million pesos. Ito ay inaasahang magbibigay serbisyo sa 80 hektaryang palayan. Ako po si Primitivo Rojolis Calzota, punong barangay ng Barangay Inak, Magpet, Cotabato. So, ang area ho namin dito, kabuuan ng palayan is more than 100 hectares. Mayroon din kami dito rubber, coconut, banana at mga fruit trees. Ang kabuuang area naman namin dito sa barangay is 554 hectares po lahat. Bago dumating itong project na ito dito sa amin, naranasan namin ng shortage ng supply ng tubig. Maraming mga palay dito ang natutuyo, panahon ng drought, kulang kami sa supply ng tubig. So, nagpasalamat kami sa DA na binigyan kami ng pagkataon na binigyan kami ng proyekto para ma-repair yung dam at saka ma-concrete. Siguro ito lang panahon na hindi na kami makaranas ng drought dito sa Inak. Itong project ito is worth 5.5 million, sobra siguro, kalahati. Tapos, ang napatupad dito is under sa Department of Agriculture. Ang napatupad dito. Ang coverage itong
irrigation dito sa baba is mga more than 80 hectares. Tapos ang farmers dito is mga 50 hectares ang farmers. Mga 2 buwan na po na kinabangan namin yung project na yan. No? So ang expectation po namin dito sa Inac is hindi na kami makasuffer ng drought siguro. Kung makasuffer kami kung talagang panahon na, pero siguro maminimal na lang siguro, maliit na lang siguro. Dahil sa supply namin is, sa tingin namin, kontento na, tama na. So, siguro taas na ang mga proyekto namin, siguro madadagan ng kahit 20% na lamang. Pero, madadagan pa siguro dahil naka-avail din kami ng high yield na programa ng DA natin, yung Haita variety. So, isa yon sa makabigay na magtaas ang mga products namin dito. Naranasan namin yung dati 30 hectares lang per 30 bags per hectare. Siguro ngayon at least makuha namin yung 60 siguro. At least magtaas-taas. So ang masabi ko lang sa Department of Agriculture, salamat sa mga tulong na ibinigay sa amin dito. At hindi lang yan, naka-avail din kami ng 2 units water pump mula sa Department of Agriculture na noong nahirapan kami sa supply ng tubig, nagamit namin yun para madagdagan ang supply naman namin. Nakahanap kami ng paraan kahit kunti na dagdagan ang tubig. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating programa na linggo-linggo naghahatid sa inyo ng mahalagang impormasyong pang-agrikultura. Mga ka-agri, kung nais po ninyo maging updated sa mga proyekto ng Department of Agriculture 12, subaybayan lamang po ang aming programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets at social media accounts. Po sa inyong mga katanungan at episode suggestions, i-post lamang po sa ating Agri Tayo Soxurgen Facebook page o di kaya ipadala sa ating hotline number. Mga ka-agri, nanatiling bukas po ang opisina ng Department of Agriculture 12 upang tumanggap ng mga nominasyon sa Gawad Saka Search. Kung may makilala po kayong mga natatanging magsasaka, mangingisda at farmer groups, sabihan lamang po sila makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Agriculture Office o di kaya sumangguni sa ating tanggapan sa Zulueta Street, Coronadal City at hanapin si Miss Cecilia Parcol. At hindi lamang sa Gawad Saka Search, Marie, dahil marami pang patimpalak ang ginagawa ang DA. Andiyan na ang Agri-Pinoy Rice Achievers Awards, Corn Quality Awards, na maring salihan ng ating mga magsasaka, agricultural extension workers, at ng ating mga LGUs. Malalaking cash prizes po mga ka-agri ang naghihintay sa mga mananalo. Kaya po, sali na! Sa susunod na Sabado mga ka-agri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soxurgen.
dagdag na kalaman upang sa palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant.